James for three. Alonso's attacking. Puso at lakas, sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Welcome po sa ating mga teammates na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapitbisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga, and sa DXJL 103.3 The New J in Cagayan de Oro, Your Positive Choice. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa FEBC.ph. Batiin ko rin po yung mga teammates natin na madalas makinig sa atin at sumubaybay. Si Rose Cosoco, si Rose Mia Cuenca, Alquinto Alquin, Gab Ferreras, si Hannah Jane and si Kyle Joshua Chan, si Baby Navisaga, si Coach Glendino Gopez, Maricar Loriaga, Nora Capantug, Julie Padilla, Flor de Liza Menes. Mga kaagapay, ang ating mga teammates sa Puso at Lakas Sports sa Pinas ay may mga updates sa sports, kaya sports trivia, o kaya mga balita sa larangan ng palakasan. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Mga kaagapay, our guest is in love with the sport. Mahal na mahal ko yung sport pero mukhang hindi ata pa ako masyadong mahal ng sport na ito dahil it is a game of concentration on focus. Ang kalaban mo dito ay iyong sarili. No? Kung ikaw ay bibigay or ikaw ay magwawala dahil hindi maganda ang score mo. And we're talking about the sport of golf. Let's all welcome our guest, si Mr. Rudy Alcantara. Hi, Sir Rudy. Kamusta po? Yeah, good morning. Good morning, Coach Jojo. Kamusta naman po sila? Well and good. Still have a very nice upkeep of my handicap. Tatawagin ko kayo kasi kayo ang parang coach, no? Nagko-coach kayo sa, when I say coach, life coach kayo sa veterans, no? Sa mga naggo-golf sa veterans dahil kayo ay may-ari ng isang restaurant, no? If I'm not... Yeah, maliit na kainan. Simple lang, but si Mr. Rudy Alcantara, mga teammates ng mga kaagapay, doon sa mga nakikinig, yung kanyang love for the Lord and love for the sport of golf, talagang kinocombine niya. Na gusto niya malaman ng mga nagtuturo ng golf o kaya yung mga caddy, makilala ang Panginoon. Kasi at the end of the day, it's all about Him. It's all about God. It's all about His Son, the Lord Jesus Christ. Coach Rudy, tatawagin ko yung coach. Paano ba kayo na-involved dito sa larong golf? Paano kayo na-in love? Well, anyway, it was a challenging time. You know, my small house is located in front of Veterans Golf Course. It's just in front of hole number 2. If you could see Doris Bake Shop right outside the putting green of hole number 2. It was during 2010 when I see golfers under a strong rain
I was trying to tell my wife, look at those people. They're having a heavy rain, and they're like crazy people playing golf. They don't even mind the strong rains. That was the last time I discussed that with my wife until one day I found myself joining those crazy people playing under the heavy rains. Well, it was a good friend of mine, Totoy Kais, who was a player of Asian Pro, who invited me playing golf. Before I joined golf, I was in politics. So I believe it was God who brought me who took me out of politics by way of this golf, which is sport I never liked before, because my sports are bowling, and tennis, which entails power and lots of movement. On the other hand, golf is seemingly prepared to old people who move slower than playing bowling. Those are the things that later on I found myself in. So it is not my liking, but it is the way of God na I went out of politics. Kasi alam mo yung golf, mahabang oras ang kinakain niya. And later on, I enjoyed it very much because when you actually golf is compared to life. When you for example, I hope you know that Korean golfer who's also a Christian, Francis Kong. He compared golf to life. He related to life. For example, in golf, you have to have a good stance. Yung position mo po, pag tumayo ka, kailangan matatag ka para pag tira mo, hindi ka matumba, hindi ka ma-outbalance. So, ang sabi niya, yung stance mo sa golf, parang yung pagharap sa buhay. Dapat balansyado ka rin. Not too strong, kailangan stable ka. And when you handle the grip, kailangan hindi sobrang higpit, hindi rin sobrang luwag. Basta hindi lang tumalsik yung pamalo kapag isinwing mo siya. And this is the only sport na very unique po talaga siya. Kasi all the other sports, you throw the ball in front of you. Ito po, tinitira mo yung bola patagilid. Sa side mo, tinatapon yung bola. At the same time, hindi siya paramihan ng score. Very unique in a sense na mas konti ang score mo, mas panalo ka. So, with that kind of messages, na-analyze ko lang, sabi ko, ibang klase itong sport na to na pinakaayaw ko sana na sport, but I'm already here. So, nagkakaroon ako ng mga kalaro, nakilala ko yung mga iba't ibang tao. And most of them lately are pastors. So, itong mga pastors na to, naglalaro kami, mga tournament and everything. Kaya naman napasok po yung FCA, it was Pastor Nestor. Every time I see him, he always convince me, oh, Brother Rudy, you join FCA. And binibigyan niya ako ng mga materials ng FCA. When I reach home, mga magagandang reading materials, mga popular people who are Christian athletes. Pero sabi ko sa kanya, hindi ka naman kabisado. Merong isang portion doon na FCA, pero tungkol lahat sa golf. Nung binasa ko, relatively, sabi ko, napakaganda nitong, kasi naglalaro ka, nag-i-enjoy ka, parang larong nag-i-enjoy ka kasi kasama mo na yung Panginoon this time. Napakadali naman on my part
kasi napakalaki ng transformation ko when I entered golf. I first entered golf during the time of the former GM, Colonel Romero. I was the one who are interviewing employees before they enter. I was the one, even the Umbrella Girls, I interviewed them. But later on, there are lots of directions nung kasama ko na po yung mga pastors. Hindi ko napapansin during those times kasi alam mo po yung I'm sorry baka mapapanood ito ng mga ibang golfers. Yung mga napaka-pilyo po ng mga golfers pag mga umbrella girl, minsan napupunta sa iba na yung topics nila, hindi na tungkol sa golf. And other caddies, paminsan, nagagalaw nila yung bola. But nung nagdire-diretso na po ako, sumasali na ako sa mga tournaments and everything, minsan, instead na yung mga other players get bored of, minsan kasi traffic dyan yung hole number 3, naiipon yung mga players. We made the point na kasama ko yung mga different pastors. Sinisira namin yung mga caddy. Sinasabi namin sa kanila, alam nyo ba, napakapalad ninyo kasi other tourists go to other countries to enjoy the sun. Samantalang ngayon, binigyan kayo ng Panginoon. Araw-araw, meron kayong araw, libre, vitamin D. so, marami pa pong mga pagkakataon. And going back to my transformation, na ako dati yung napaka-palabiro din sa mga ako nag-interview. Ito na ho ngayon, ako na yung nag-organize ng Christian fellowships sa mga golfers, sa mga, yung Doris Restaurant po na nabanggit ninyo kanina. It is a worship center. Pagdating ng hapon ng Sunday. At 4 o'clock mayroon na pong doon sharing, Bible studies. Then afterwards may worship service na po kami. How does it affect the general population of Veterans Golf Course? Everybody knows maski na malaki yung reservations nila, halimbawa may mga tournaments, non-negotiable na po yung pagdating sa 4 o'clock in the afternoon. Kasi sinasabi namin sa kanila, this is the time to worship God. Dinededicate natin sa Panginoon kasi for giving us the strength, the wisdom, na nag-enjoy tayo sa whole week. Yung 5 or 5 in the afternoon, ibigay naman natin sa Panginoon. Yeah. Apa. Yeah. Thank you po, Coach Rudy, being a life coach to those sa mga caddies, a life coach minsan sa mga pro golfers, na pag nakakasama nyo, you share God's word. And even doon sa mga umbrella girls, mga kaagapay sa mga nakikinig, yung mga umbrella girls, sila yung tagapayong sa mga golfers. Kasi minsan sa kasagsagan ng init, lalo na maraming gustong maglaro ng golf, kahit 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, sa kasagsagan ng init, di ba? May kailangan, may nagbibigay ng shade. But ang gusto ko nga sa binabanggit ni Coach Rudy, ang talagang nagbibigay ng shade ay ang Panginoon. Di ba na sinabi nga niya dun sa mga caddies na nakikita natin ang sun, yes. And hindi lang yon, nakikita natin yung creation every day na ito yung how God created everything and we see God in the small things. Minsan kasi we need some miracles para masabi na si God. Pero when you go to work, when you see the sun, isipin mo yung sun nandun lang sa sa taas. Kasi kung sa gravity, dapat nahulog na yan. But God holds it with His power, di ba? It was made through the power, through Him, through Jesus Christ, and for Jesus Christ. And then paggabi naman, nakikita mo yung moon. So, in playing golf, you could see the goodness and the creation
of the Lord. And makita natin yung transformation ni Coach Rudy. From dating may konting kapilyuhan, may konting kengkoy, but God is now using him to use his restaurant. No, Doris, no? Tama po, Doris Restaurant. So within Veterans Golf Course, na pagdating ng hapon, it's a place where you can hear God's word and then you can join the fellowship knowing God through Coach Rudy. Yes. Ano po ang feeling nung kayo ay bigla na lang inudyok ng Panginoon na to share His glory sa mga tao? It came in naturally, but when I was already in it was during that time na naisip ko talagang God is so amazing. Kasi nung nag-golf na po ako, siyempre you play very early in the morning, tapos dating sa hapon, medyo pagod ka na. It was during that time na nakapag-fellowship din kami ng wife ko to the point na yung buong pamilya ko already accepted Christ. Kasi dati, siyempre, inaabot ka ng gabi, di ba? Pagkatapos, yung grupo mo iba. And dito sa golf, siyempre, mga golfers, pares-pares kayo. Gusto nyo umuwi na maaga para makapagpahinga na. Kasi kinabukasan, may laro na naman kayo na mas maaga. So, hindi namin napapansin, prepare pala ni Lord yung sarili namin. And thus, you could hear, most of the golfers live longer than non-golfers. Kasi you sleep early, you wake up early, you travel to the golf course. Pagkatapos, andyan yung environment, napakaganda ng greeneries, you breathe fresh air. So it was all God. Pagka dating mo pa sa hapon, minsan after playing golf, nag-champion ka or nag-runner-up or whatever, mananalo ka pa ng first prize sa raffles. Pag-uwi mo, tuwan-tuwa yung misis. Meron tayo mga 55 inches na TV or a rep or whatever. Yung raffle, it does not entail talent. Ano lang yan Ang sinasabi nga nila, si Rudy, class A sa raffle. Napaka-blessed. So, yun po ang mga magagandang bagay na nangyayari dyan sa golf course. And I believe so because of our faith in our Lord God and Savior. Parang siya lahat ng nag-orchestrate. And we even went to other countries in Asia. Kasi po, nasali kami doon sa Philippine Senior Golfers. So, yung PASG, we play with 6 other Asian countries. Doon na naman yung patnubay ng Panginoon sa atin. So medyo kasi ang mga kakwentuhan mo, mga taga Brunei, mga taga Singapore. So doon na po nakikita nila because when we live in Christ likeness, napapansin yan it counts more than words. Yes. And later on, they would ask, why such an action? We'll be telling them, like, for example, ako, lagi talagang outright ako. I do it because I'm a Christian. So what about Christian? So that's my jumping board na. Explain ko sa kanila. And then, maganda naman po ang nagiging resulta. Napakadali po kasi pag nasa puso mo ang Panginoon, maski na anong makita na topic, mabilis akong makarelate at naipupunta ko kaagad ang usapan na things are all about God. Alam niyo, Coach Rudy, no?
ang maganda about playing golf. For 18 holes, kasama mo siya, no? So kung hindi pa niya kilala ang Panginoon, ito yung pagkakataon na you could share the gospel. Yes, Importante kasi dyan is we are called to evangelize, no? To share the gospel. Okay. And then dun nga sa ginagawa nyo sa inyong restaurant, inopen up nyo yung lugar for fellowship and then for discipleship. Malamang kaya sila nandun, hindi lang naman one time, twice, thrice. You want them for the long haul and then makilala ang Panginoon, to grow deeper in the Lord through Bible study and eventually through discipleship. Kasi ang calling naman natin sa The Great Commission is to go and make disciples of all nations. No? So, thank you po sa ginagawa nyo. And Coach Rudy, may tanong po ako sa inyo. Apa. Dito po sa golf, it entails a lot of concentration and focus. Yes. Just like a Christian, if he really wants to know the Lord, you really have to seek Him and focus on Him and Him alone. Ano po ang maihambing mo between golf, being fully concentrated, and a person who really wants to know the Lord? Napakaganda yung actually it's a lead question sa isang topic na gusto kong yung mga golfers paminsan tumitingin pa sila sa sa YouTube. Paano ba yung swing niya ganto ganyan. Sila mga seniors na sila Mickelson, sila Langer, yung mga players, yung mga seniors rin, kasi senior na kami, hindi na namin kaya yung mga McIlroy, mga Jason Day, mga bata yan. So likewise, sa ating buhay naman, kung sa golf gusto natin maging champion, sa physical, natin yun, but on the spiritual life, na siyang nagbibigay sa atin ng wisdom, inspirasyon at kalakasan, tinitingnan natin, ano ba tong Christ ko na to? He's more than a coach, he's more than a provider, he's more than yung mga players, like for example, us, in any undertaking ginagawa namin, first and foremost, we pray. Maski na sa flight lang, maski na sa lalo na yung mga awarding, we start everything with prayer. Kaya nakakatawa po, it is either one of us Christians. Alam mo, pag nabigyan kami ng pagkakataon mag-opening prayer, naharap-rap na namin, dire-diretso na yun for giving us the strength, the wisdom, na makapaglaro, and the season na pinagkaloob mo na, pakagandang weather, Panginoon, lahat ng ito binabalik namin sa inyo. So talagang this is the only prayer time na after the prayer, nagpapalakpakan talaga sila kasi we honor the Lord. In almost all our pagka gusto mong pag-usayan, gusto mong maging Tiger Woods o inspired ka kung kanino man na on the spiritual side, nag-automatic na po yun Coach Jojo. Nakakatuwa nga po ito. There was a time, dumating yung mga kaibigan ko dito ng mga ambassador ng Thailand. For the kind information, nagpagawa kasi ako ng mga t-shirt ng FCA. Golf, kung napansin nyo, meron kaming ginagamit na t-shirt na kulay green. Wala pa namang noon, wala pa namang kampanya noon. Hindi ko alam kung bakit napili ko yung green. Pagkatapos, mayroong ating logo ng FCA Golf. I use it every time na may bisita ako, binibigyan ko ng t-shirt for them to ask, oh, what's this? Sabi ko, I told this ambassadors, yung aking mga kasama sa mga foreign company, since we are golfers, we fellowship, we dedicate it to the Lord so that the ball will not hit us, we will not get heart attack in the golf course because the Lord will be protecting us. So that's my way. Actually, may mga additional pa akong pinagawa ng mga shirts para may mga kalaro po, mga taga-NBI,
binibigyan ko sila ng shape na ganyan para, sa golf po kasi, pag nabigyan ka ng, di ba, pang nagre-registration, pagka nabigyan ng t-shirt yan, halos gusto nila, susuot ka agad eh. Para meron silang sense of belongingness. So in that manner, yung FC natin na nakalagay golf, pag sinuot nila, I have my way of telling them, now you belong to Christ. So when you play, you will be protected. Yeah, maganda po yung ginagawa nyo, no, Coach Rudy, no, na yung t-shirt ay it's a way na to open up a conversation na tanungin nila kunyari, ano ba yung FCA? Fellowship of Christian Athletes. Bakit FCA? Kasi they are athletes or coaches who are part of this organization na ang pinuno ay ang Panginoon, the Lord Jesus Christ himself. Opening the door. Opo nga, it's a tama. You can open doors. Sabi nila, it's one way of yung foot on the door, no? Para pag nandun yung paa mo, hindi na maisara, then kailangan mo nang buksan na yun. Kamusta po? Anong reaction nila when you say that it's all about God, it's all about Jesus Christ? Ano pong reaction ng mga ibang they are very happy. They are very happy. Some of them are actually, siyempre napakarami kong kaibigan, di ba? Pero minsan, some of them are telling, alam mo, actually, ang pangalan ko kasi Rodolfo Alcantara, no? Rudy Alcantara. But in the golf course, my name is R.A. Pagkakalaro ko si R.A., parang iba iba yung klase. Kasi all other players, paminsan, pagka tumira siya, napunta sa hindi maganda, di ba, napapamura, napapasalita ng mga bad words. But if they join my flight, napipigil nila yon na naiya sila. So, pagkatapos, minsan na-explain ko kasi, sabi ko, pag nag-say ka ng bad words, may point din yun. Sabi ko, kaya maraming bad words, marami kang points. Palapit ka ng palapit sa evil. Sabi ko, those are the, na pagkatapos namin maglaro, kumakain na kami, magagandang bagay na naman yung pinag-uusapan. Kasi, parang iniisip nila, I would admit I am a completely transformed kasi kilalang-kilala nila ako dati. I am very blunt and frank about that naman. Sinasabi ko sa kanila, sabi ko, Padre ako, magsama tayo. Ibang kaligayahan pa uli ito kaysa noon na ganyan-ganyan. Eto ka ako, this is the only time na pagdating mo sa bahay, parang maliwalas, okay lang. Kasi yung family ko po, Coach Jojo, Christian na kami lahat eh. For example, yung mga ibang kalaro natin sa golf, sabi ko, ikaw, pag nag-ring lang yung cellphone mo, nervous ka na eh, halos tumalsik na, may hagis mo na pag nag-ring yung cellphone mo. Kako sa Christian life, ako 10 years ago, ganyan ako, pero when I accepted Christ, talagang wala kang alalahanin. Lahat kasi sinurrender mo na kay Jesus Christ. Tapos siya na lahat. Ito ako, ang daming pandemya na dumaan. Halos marami sa mga kasamahan natin nagkaroon ng mga COVID o nag-experience ng whatever, ganito ganyan sa mga pamilya. But kako, kung kasama mo yung Panginoon, talagang parang napakasaya talaga. Pinoproteksyonan ka niya physically, most especially yung spiritual life. Ang dami po kasi, di ba? Yung testimonya ni C. Yung testimonya ng mga iba nila, Ramonang, 3 times na nagkaroon ng COVID. Yung mga napakaraming kwento, lalo na nitong pandemya.
O yung iba, pagka hindi na-emphasize how great is our God, yung mga amazing things na nangyari sa buhay natin. Akala natin, ordinary lang yung Di ba? There was a good story. Yung isang pasyente na COVID, na-intubate, everything. Pag gumaling na siya, parang isip niya, second life niya na binigyan pa siya ng pagkakataon ng Panginoon. Nung nakita niya yung kanyang bill, siyempre may details yun, di ba? Napaiyak siya sobra sabi niya. So sabi nung administration, sabi niya, ba't ka napaiyak? Yaman-yaman mo naman, kayang-kaya mong bayaran yan. Sabi niya, hindi. Kaya siya napaiyak. Kasi yung oxygen na nilagay sa kanya, napakamahal pala noon. Na-intubate po kasi siya Ngayon, sabi niya, samantalang paggising mo sa umaga, andyan lang yung hangin, andyan yung araw, andyan yung Hindi man tayo nagte-thank you sa Panginoon. Kailangan pang madetalye sa atin na God is so good. He provides everything. Yung mga tao na nakahalubilo mo. Di ba? Kasi pagka may kalokohan ka rin, mga nakakahalubilo mo ng mga tao, hindi, siyempre, kuloko hindi. Opo. Pero kapag kasama mo yung Panginoon, paglabas mo pa lang ng bahay, nag-drive ka ng sasakyan, iniiwas ka na niya sa mga kaguluhan, aksidente, problema. Number one, sabi ko, sa Christian life is submission. When you submitted your life totally kay God, ang susunod na dyan, mag-automatic na sa'yo yung obedience. You will try to love people, hindi dahil sa kaibig-ibig sila. Minsan may mga tao naman mangungonsumi ka. Pero since nasa puso mo yung Panginoon at nginingitian mo siya, nagtataka siyempre yung tao. Malaman niya, hindi, Christian na kasi yan si R.A. Kaya ganyan na. Napakadali naman po. Marami tayong yayakag, marami tayong nayayaya. Although it's still a challenge, yung mga iba, sabi ko sa kanila, kung gusto nyo makasama nyo ako, maging masaya kayo sa buhay, let's accept Christ as our only God and Savior. Napakadali ka naman pong i-share talaga yan. Opo. Sa inyong I am also inspired. Who am I? Para pag-aksaya ng panahon ni Coach Jojo, ang belief ko, maybe you're sent by God. Kasi marami nang nakipag-usap sa akin. Samantalang ito, it is a warm welcome na ang isang ordinaryong Rudy Alcantara bibigyan ng time ni Coach Jojo. Hindi, alam mo, hindi naman po, Coach Rudy. Alam mo, each one is a beloved in the eyes of the beloved of the Lord Jesus Christ. No? Yeah. Pag tinignan niya si Coach Rudy Alcantara, just like when he made Adam and Eve, no? Ang sabi nga ng Panginoon when He created Adam, and this is very good. So, when the Lord Himself created Coach Rudy Alcantara, sabi niya, Rudy, R.A., you are very good. You are my precious loved one. I gave my son, my only son, Jesus for you. Diba? So nothing can separate you from my love. And the reason why you could love others, because I love you first. Ganun ang Panginoon, no? Bringing us from the darkness into the marvelous light of His Son, the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, only by grace, no? Grasya lang talaga. It is a gift, no? Nothing else. Not by good works, di ba? So that no one can boast. So, si Coach R.A., paggising niya ng umaga, maglalaro siya ng golf, he could smell, di ba? Yung goodness ng Panginoon sa simoy ng hangin, di ba? Tapos ma-experience niya yung God's creation by playing in a golf course. Makita niya yung puno.
then sasabihin ni Coach Rudy, God is good. God Amen. is love. Thank you, Lord. I just like to thank you. And how can I thank you? And the thing that Coach Rudy can truly thank the Lord is by bringing people into His kingdom, by sharing God's word, and then it is God Himself who would save them. Coach Rudy, no? Tama yung sabi mo, no? Kahit marami kang pera, hindi mo mabibili yung simoy ng hangin. Kasi it is free. It is the gift of God. Di ba? Yeah. Yung playing the golf course and seeing the sun, seeing the sky, seeing the clouds. Thank you, Lord. Tapos, hindi lang yon. Thank you, Lord, that I can play golf and I can share your goodness. Nakikita nila yung transformation from a life na kakaiba into a life na ibang-iba in the image and in the likeness of the Lord Jesus Christ. Yes. Ano po sinasabi sa inyo pag nagugulat sila, lalo na yung mga dati niyong kaibigan? Ay, mas lalong mabilis, mas lalong madali ko silang makumbinse. Kasi nagkitang-kita naman nila sa aking physical. I'm really happy yung una, yung politics, kasi political strategist po ako It's my profession. I handled great mga malalaking tao, si General Ibdane, kalaban namin si Mordiloso sa Zambales, yung nag-handle na rin ako sa Caloocan, sa Quezon City. Marami na akong na-handle kasi profession ko po yun But sad to say, na marami pala akong mga lies o white lies nasasabi just to make my candidate win the elections. And to the point na yan na nga po, introduce sa akin ng Panginoon, a sport which I never liked before, yung golf. Ngayon, mahal na mahal ko na yung golf dahil dyan ako nilagay ng Panginoon. And yung mga sinasabi nyo po na mga kaibigan ko dati, greater majority, nayayaya ko rin naman po dito. Kasi nakikita nga nila yung aking physical na mukhang totoo yung sinasabi ni Ari, nag-i-enjoy siya. Yung mga ibang kasama ko, na-paralyzed na, yung mga ibang kung ano naging mas lalo kong sinasabi na puntahan natin si kawawa naman, ipa-accept natin, i-pray natin. Kasi sabi ko, kung ano man yung mga nangyayari, paminsan, nagkakaroon lang tayo ng konting short of time, short of determination. Since nasa puso na natin ng Panginoon, hindi titigil dito sa atin niya. Kailangan mayaya pa rin natin sila o masiran sila at makilala nila how great is our God. Now I'm 65. Mukhang 64 pa lang ako, di ba? Pero they are surprised until now. Lahat sila merong kung ano gamot, basta mga maintenance, kung ano pinag-inom nila. Ako vitamins lang Ang maintenance ko, Panginoong Jesucristo Pag nagkita ka, nagising ako sa umaga, Lord, thank you for the day. Alam ko na so far, wala pa po ako ng mga ganon-ganon na ang dadami na nang iniinom ng mga para sa arthritis, para sa liver, kung ano-ano. Ako, ang kaloob sa akin ng Panginoon, pag nagising ako, makikita na naman kami, alam ko, poproteksyonan niya ako Kasi, I will win more souls, I will win more people. May share ko yung kanyang magandang balita. Yes po, Coach Rudy, Kung walang kwento, walang kwenta.
makita nila yung kwento mo, no? Yung kwento sa buhay mo na dating lolo-loko, dating kengkoy, tapos biglang sabi nila, ano bang meron ang aking kaibigan na si Coach R.A., no? Tapos nalaman nila na, wow, born again. Totoo naman yon. Kailangan nila na maging born again kasi nung nahiwalay tayo sa Panginoon, dahil sa kasalanan ni Adam and Eve, we died a spiritual death, but it is through His Son. Di ba? Kung namatay tayo through the Adam, dahil sa kanyang kasalanan of disobedience, mabubuhay naman tayo sa act of obedience. Di ba? By grace, through faith, by just believing in one person, in the Lord Jesus Christ Himself. Amen. For He is the way, the truth, and the life. life. Wala na pong iba tayong dadaanan kung hindi kay Jesus lang. And yes, the Lord Jesus Christ, ngayon, di ba, sitting at the right hand of the throne of God, mediating, nagdadasal lagi siya kay Coach Rudy na, nako, si Coach Rudy, paggising niya ng umaga, ang gusto ng Panginoong Jesus ay, nako, bibigyan pa kita ng lakas. Yes. Lakas, para ikaw ang maging ilaw ko dito sa mundong napakadilim, di ba? Na puno ng kasalanan. But dahil si Sir Rudy being used by the Lord to be a light, no? Hindi the light kasi si Jesus yun the light. And the light powers Coach Rudy to be his messenger, no? To share God's word, God's goodness. And nakita nila kasi may pagbabago. And yung pagbabago, maganda. Kung walang magandang pagbabago, hindi naman titignan ng mga tao yan. Sabihin na fake eh. But a person would see somebody not even by his actions, no? And then makita na bakit parang maaliwalas yung mukha ni Coach Parang Rudy. laging masaya. Lagi siyang masaya. Maaliwalas para siyang si Moses nang galing sa bundok na talagang glowing with God's goodness, no? And Amen. Coach Rudy, may tanong ako sa iyo. During the time na nag-share ka ng gospel, I know that people sometimes would say na, pwede bang mamaya muna dahil papalo ko. Marami. Pero tingin ko hindi ka bumibigay. Sabi ko, no, pagkakataon ko to, regardless if... Yeah. May mga pagkakataon na ganyan, naturally ganyan. Basta nag-uusap kayo ng biroan, ganito, ganyan. Lahat sumasali, lahat Pero mabilis kasi ako gumawa ng jumping board. Pagka medyo hindi na maganda, magalit si Lord niyan. Kasi ako, ganito, ganyan, sasabihin na natin. Meron talagang mga nagsashy away, may mga ganyan. Ang importante lang naman doon, na-share natin sa kanya eh. And then I believe so that the Holy Spirit will work. Susunod na magkikita kayo, kamusta yung tulog mo? Sabi niya, okay naman. Sabi niya, maganda lang, minsan nagbibiroan. Yung isa na puyat, wala raw tulog. Sinasabi ka naman, okay lang yung walang tulog kaysa yung walang gising. Sabi ko, before you sleep, sabi ko, ka sa Panginoon, salamat ka for the whole day na nag-enjoy ka sa kalakasan, hindi ka na aksidente, and lots of things we can thank God. Kailangan lang po talaga isang Kristiyano na sa gathering of a group of people, palagi lang merong, instead dati magbibigay ka ng joke, di ba? Ito, you can still have a joke, pero may laman na lahat by the grace of God, we are here. Wala namang di ba? Minsan ginagamit ko yung Romans 8:28 All things works for the good of those who love God. Yes. And our call... napakagandang verse noon. Sasabihin nila, ganun ba yun? Oo, ako kaya nga nakasulat sa Biblia yan. Yeah.
all things work together for good, lalo na sa buhay ni Coach Rudy, no? To those who love God and to those who have been called according to His purpose. His purpose. Kasi lahat ng tinawag ng Panginoon, alam niya, di ba? Those He foreknew, He predestined, no? To be conformed into the image of the Lord Jesus Christ, no? And then yun, from being predestined, He called us. And then from being called, He justified us. And then from justified, we will all be glorified. And kita natin sa buhay po to ni Coach Rudy Alcantara na with boldness and courage, no, wala siyang takot. Kahit ma-reject siya, hindi naman siya ang nireject eh. Ang nireject doon ay ang salita ng Panginoon. Si God mismo ang nireject doon. So we don't take it personally when people say na hindi tayo ang nire-reject nun. They reject God's word just like in the old times when people would salita ng Diyos, di ba? People would always do bad instead of doing good. It means that they are rejecting the goodness of God and the good and God Himself. But si Coach Rudy, hindi. Even in a joke, one thing na natutunan ko to, no? Tama, ang ganda na sinabi mo, no? Kamusta ang tulog mo? Sabi niya, hirap ang tulog ko. Mabuti na yung kahit hindi maganda ang tulog mo, mas maganda yung hindi maganda ang tulog kaysa walang gising. Kasi pag walang gising, ibig sabihin, nako, patay ka na, tapos hindi mo kilala ang Panginoon, wala kang relationship sa Kanya. Wala, sayang naman. And ang gusto nga ng Panginoon is for us to love Him with all our hearts, no? To love the Lord with everything, and then to love others. Kasi how can others know about the Lord kung walang mag-share? Coach Rudy, meron akong gustong i-share sa iyo na verse, no? And dito pa sa Romans 10 verses 13 to 14, Romans 10 13 to 14, it says, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them?" Okay. Oh, thank you so much. Alam niyo mga kaagapay, si Coach R.A., Coach Rudy, no? Sabi nga ng Panginoon sa Romans 10, 13 and 14, how can they call on the one kung wala nga silang madidinig? But si Coach Rudy, he will keep on preaching God's word. Every day, every hour, every minute. Diba? In season and out of season, day and night, golf course, umuulan o hindi umuulan, mainit, umaga, tanghali, you will hear God's word pagkasama nyo si Coach Rudy because it is the gift of God. Diba? That would give you everlasting life. Eternal life. Life na walang hanggan. Itong pag-golf natin, kahit sabihin mong kasing galing mo na si Tiger Woods at ikaw ay kumita ng limpak-limpak na pera, all of this is nothing, rags compared to the riches of the Lord when we are with Him in paradise. As long as we surrender our lives to Him, we follow Him, and we love Him with everything, with all, kung ano yung pwede mong ibuo sa Panginoon. One way of that is just like Coach Rudy, preaching God's Word, golf course, every day na siya ay makatungtong kasama ang mga golfers. Amen. Thank you so much, Coach Rudy. Maraming salamat. If you can find time, Coach Jojo, napunta ka sa Quezon City, please try to visit yung ating golf course in Doris Restaurant. Because you could see there, sa lahat, yung mga Bible verses, magpunta ka doon sa restroom, habang kumakain ka, nakikita mo lahat yan nakapaligid yung mga Bible verses. And
people tend to ask, ay, ba't may mga ganyan? Kasi Christian po kami. Sinasabi ng mga waiters na nakikita nila and they could feel yung honesty, because we live in Christ-likeness. Yung Doors Restaurant na yan can be described as a place of God. Kasi lahat po yung mga kaya minsan, sabi nila, bakit hanggang 8 o'clock ka lang? Kasi yung sinasabi namin, minsan kasi siyempre may mga awarding tournaments, di po ba? Minsan maabot sila hanggang sobrang gabi. Pero sa Doris, hanggang 8 o'clock ka lang. Kasi tomorrow's another day. At saka pagka minsan, kung saan na napupunta yung kwentuhan, alam mo, lalo na kapag ka nakainom. But next day, pupunta na yung sila, kasama na yung misis nila. Oy, ito yung place, dito na yung binili yung tinapay. Merong bread corner po kasi doon eh. At natutuwa naman yung mga misis, napakaganda ng lugar. At hindi siya yung mga iba, di ba, parang may mga VIP na enclosed na lugar. Ang lugar po natin, worship. Talaga kasi dinesign ko na maging worship center every Sunday. Kaya kung makakapasyal po kayo doon, you could feel really very different. Of course, siyempre mga presyo niya dahil golfer ako, napakababa rin talaga ng pet. Napakasarap naman po. Ay, pupunta po ako dyan dahil bababa ako ng Manila itong August, I think 11 or 12. So I will make it a point. I hope to see you there. Doon tayo ng second half nitong mo sa akin na interview mo. Thanks for the chance na yes po. Lalo akong manggigigil na ituloy ang ating FCA Golf. Thank you so much po. Thank you so much po, Coach Rudy. I really love your testimony. So, ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DCAS, FEBC, Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.